it's always good na merong daloy na dahan-dahan kasi it releases pressure. Releases pressure, so hindi talaga yung destructive explosion yung mangyayari. Biglang sasabog. Oo. Ganon. Pasingawin mo kaysa Yes. sa sumabog. Okay, so yan po yung sitwasyon pinapakita lang namin sa inyo. Tama si Ed, pwedeng dahil maulap or kaya ay merong makapal na usok na nakatakip po dyan. Remember, mayon Tulad earlier madalas this, covered evening. covered by clouds yung peak niyan Correct, madalas. Tapos ngayon, may shear line pa. Yes. O mga kapatid, yan po yung sitwasyon doon. Pero para makakuha pa tayo ng mas iba pang mga detalye tungkol dyan, ay, alam naman natin, alert level 3 pa rin ang naka-up doon sa around the Mayon Volcano. Ano po? At para pag-usapan yan, ating pumakasama si Albay Governor Noel Rosal. Gov, good evening po. Thanks for joining STL. Good evening po, Ed, Joby, and Maricel. Magandang gabi po. Pinakita namin, Gabi po. Gov, yung sitwasyon. Kakaalis pa lang ni Secretary Rex Galchal yan. Inatid pa lang namin. Okay. Well, unang question ko na yun. Kamusta naman ang pagbisita dyan? At binigyan ba kayo ng assurance or at least yung mga napangako po para dun sa mga kababayan yung lumikas? Yeah, very productive kasi it was instructed by the President to come this early para nga sa mga makita niya ang mga pangailangan. Although hindi pa to yung talagang pinag-aandaan natin, alert level 3 pa lang, meaning we're only involving about 1,000 families. Ang talagang inaabangan natin, pinag-ahandaan natin yung kung mag-alert level 4, kung mag-escalate to. Base kahapon, sabi ng PBOX, continuous yung pyroclastic current niya buong magdamag that will create na tumaas yung magma. Pero sa ngayon, the same alert level 3 pa lang tayo. So, very productive considering that we were assured of food packs every 15 days. So, assured na po tayo. Then another 15 days. Pero ang malaga dito, we were assured na kung mag-alert level 4, we are involving now about 13,000 families. Kaya ito po ang mga assurance niya sa ating mga mayors na nag-attend ng briefing niya. Pangalawa, considering na itong mga involved ngayon, ito yung mga may livelihood dyan sa Mayon, yung mga nagtatanim ng mga gulay, so meron tayong cash for work para ma-sure natin na hindi kailangan sila magbalik. So, papatrabahuin muna natin sa mga evacuation centers. And pangatlo, yung ating mga non-food, ito rin ang yung mga tents, meron na, dumating na para in kaso mag-escalate. So ito ngayon ang mga latest dito. We're still on alert level 3 and we have now a total of 2,989 individuals representing 871 families. But, so sir, saan namamalagi pala yung mga naapektuhang families natin? So far, yeah. Far. So we have 17 evacuation centers right now. Ito yung mga nasa karamihan nito, Tabaco City, Malilipot, and Kamalig. Pero sir, kamusta yung sitwasyon in terms of yung hangin? Kasi iniisip ko paano yung mga residente malapit dun sa bulkan. Yeah. 'Di ba? Yung mga ashfall May baka ashfall kasi ba? masyado na sa baga. Well, the past 3 days, medyo bad weather dito. Ito nga ang medyo nakadagdag pa. Kasi alam mo naman, may lahar flow din. Baga, maraming deposit na lahar sa taas. So, buti naman, uminto na ito ngayon. So, medyo na good weather na kami. Nakabuelo na tayo makapagbigay ng mga food packs saka yung mga pangailangan nila, lalo na tubig. No? So far, okay naman ang kalagayan nila. Kagagaling ko lang doon. And we're looking forward na yung mga partnership natin with other government agencies tuloy-tuloy na. Gob, I remember nung 2006 ba yung Reming?
delikado parating yung ilang bayan dyan, like Ginobatan dun sa Lahar Flows pag namomobilize ng mga ulan o bagyo, yung mga pyroclastic elements tsaka yung mga ashfall, ang bagsak niyan sa bandang Ginobatan And I remember, ang daming namatay. What measures have been put in place to make sure na it does not happen again? Yeah. Well, sa ngayon kasi, yung 6 kilometers talaga, from more than 8,000, ngayon kumbaga, marami na tayong nilagay sa mga iba resettlement area. Ito naman ang maganda. More than 2,000 na lang. And we're expecting maybe this will be the last. Pag next time tayo, talagang i-clean up na natin yung 6 kilometers. Dapat no man's land na yan. Para mabawasan din natin every now and then, kailangan natin siya i-evacuate. So ito po ang goal natin. And hopefully, we will be realizing this the soonest. So itong mga sinasabi mo, Ginobatan, depende kasi sa hangin, yung amihan at abagad. So ngayon kasi amihan tayo. So tama yung sabi mo, it might fall again in Ginobatan, in Kamalig. So naka-standby din lahat ng mga LGUs, may mga face mask tayo. And ngayon may mga pakaunti-kaunti na mga tiyatamaan ng asphalt. Pero dahil nga alert level 3 pa lang, so uncontrollable pa ito. So, minomonitor to ng PBOX. Kasi sa ngayon, ang mga lumalabas, yung mga remnants pa to nung 2023 na hindi naubos according to PBOX. Yung nasa taas lang to, lava dome. Pero ngayon, nakita nila may nagde-develop ng magma that would really establish either magmatic eruption gaya in 2023 or explosive gaya in 2018. So ito ang mga binabantayan natin ngayon. The problem has consistently always been kasi na people will always insist on going back to their farms even within the 6-kilometer permanent danger zone with the argument na basta sa araw magtatrabaho kami sa sakahan namin kahit nasa loob ng danger zone, pero sa gabi uuwi kami sa evacuation center. Kasi nabanggit nyo kanina, sa susunod gusto nyo talagang wala na, tama ba? Did I get you right? Talagang wala na, kahit sa araw hindi napapayagan yung mga pupunta dun sa farmlands within the 6-kilometer danger zone, as in talagang completely no man's land. Yeah, sa ngayon talaga because of the alert level. Pero ito nga, pag nawala yung alert level, pinapayagan. Because nandun yung kanilang livelihood. Ito ngayon ang challenge sa amin. It needs a lot of political will. As a matter of fact, nung makausap ko yung mga mayors, ang iba dito, may mga resettlement na. Kaya lang bumabalik sila. So ito ngayon ang challenge sa local government. Anong alternative natin? Gaya ng Legazpi, when I was still a mayor, more than 1,000. Ngayon, 0 na. Wala na kami sa 6 kilometers. So we provided them a resettlement and an alternative livelihood. So ito rin ang challenge sa mga munisipyo ngayon na para at least yung 6 kilometers, masiro na natin yan. So ngayon po, ito ngayon, tama ka, mataba ang lupa kasi sa Mayon. It's a giant treasure, hundreds of hectares. Ang mga gulay namin galing dyan. So, isa ito sa talagang dapat pag-aralan namin. Kung papayagan natin magtanim dyan pa, imposible natin na mapaalis yan. Kaya kailangan talaga sa ngayon, we have to provide them other lands or idle lands para may mataniman sila. Pero yun ang mahirap, no? Yeah. Challenge talaga yon. Pero mataba kasi, alam mo naman. Kasi, ang daming yung binubuga ng bulkan, pampataba yan. Yeah, totoo yun. And right now, medyo lal na naman si Mayon. So, pero very tempting to go back, no? Naibaba na natin yung mga tao. I think naman, we have established, baga, ang aming system is already in place, the maturity of the people. So although we have the Army and the PNP guarding the 6 kilometers. So yun ang mahalaga para makatulog kami na wala talaga in case na bumugas ang gabi, wala tayo sa 6 kilometer. Okay. Sige po. Marami pong salamat Thank sa you. inyo, Governor Thank you. Noel Rosal. Ingat po Salamat kayo po dyan. for having me.